So naglabas si Madriaga ng mga resibo daw ng registration ng mga motor na kline-claim niya na binili daw niya dahil sa pera na binigay ni PRRD. Okay? Para daw gamitin ni VP Sara kapagka nasa Manila siya. Madadali ka na naman sa mga date dito, Madriaga. Bago natin saliksikin itong mga resibo na 'to, puntahan muna natin kung paano ba niya sabihin sa House of Representatives ang claim na ito. Okay. Number 14, sometimes in 2021, PRRD gave me 25 million So tandaan niyo yung date, 2021 daw, sometime pa, hindi siya sure. Para naman pasok, 'di ba? to purchase high-end motorcycles for Sarah's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. Group operation daw. Ano ba ang isinisigaw ng grupo niya na isip noon? President ang gusto nilang takbuhan ni Bibi Sara. Tama? Okay. Huwag kakalimutan 'yan. 15, hence I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos inclusive of accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. So dalawang Harley Davidson. Okay. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. Na pangalan daw sa anak niya, yung dalawa. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership Meron pang dalawa. So dapat apat na motor na to. Correct? in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos and around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. So yung dalawang Harley Davidson sa anak niya nakapangalan. Ito namang Ducating dalawa sa pangalan niya. Puntahan na natin ngayon yung resibo niya. Ito, Harley Davidson daw. October 1, 2021 yung registration. Okay? Ito namang isa, Ducati, September 21, 2021. Ito namang isa, Ducati din. So, October 12, 2021 din. Okay? Itong pinapakitang picture ng mga loyalista nga, hindi naman ito Ducati o Harley Davidson. Ito po ay Kawasaki Ninja, I think H2. So, dito pa lang, basag na sila. Wala ba kayong maipakitang Ducati na dalawa at saka Harley Davidson na dalawa? Puntahan natin to. Yung dalawa daw na Harley Davidson, ipinangalan niya sa anak niya. Eh ano to? Oh, ito ay Harley Owners Group Urgent Renewal Notice. Parang membership nila sa group na to. Sabi niya, yung dalawang Harley Davidson nakapangalan sa anak niya. Pero ano to? Nakapangalan sa iyo yung isa at nakapangalan naman sa anak mo yung isa. Okay? Nakikita nyo? Ramil L. Madriaga at yung isa, PBM Madriaga. May comment pa ako dito. Bakit ito kalahati na naman yung pinakita nyong resibo ng payment sa baba? Bakit hindi pwedeng ipakitang buo? Okay? Tapos, kung titignan nyo dito, eto yung isang Harley Davidson. Bakit tinanggal mo to? Madriaga lang. Kaya nga tinanong ko sa Facebook page ko kung ano ba yung pangalan ng nanay ni yung anak nila ni Madriaga. Kasi makikita mo dito, sa banda dito, sa tabi ng apelyido niya, Fernandez. At meron pa dito. Kaya nga tinatanong ko kasi gusto kong i-confirm na anak nga talaga niya yung nakapangalan dito sa isang Harley Davidson. So far, wala naman. Wala rin akong mahanap.
Anyway, punta na tayo dito sa dates. Zoom natin para makita ninyo. Itong isa, October 12, 2021. Ngayon, kailan ba nag-file si VP Sara ng kanyang candidacy sa pagka-mayor? Ay, hindi pala, mamaya. Tingnan muna natin itong meron pala akong naalala. Itong Harley Davidson. Kung makikita nyo dito, yung shipping weight daw niya ay 117. So tinignan ko, ano ba ang shipping weight sa LTO registration? Refers to the dry weight of a motor vehicle which includes the complete vehicle, the weight of the engine, transmission oil, etc. etc. Ngayon, tinignan ko, kasi may nag-comment dito, tinignan ko yung shipping weight nitong Harley Davidson. Kung titignan natin dito, yung pinakamaliit daw ay 218 kilograms. Bakit parang ang layo naman? 117 lang. Yung pinakamaliit daw na shipping weight ng isang Harley Davidson, pinakamaliit o pinakamagaan, 218. Oy, may focus yata doon ha. Hindi ako maalam sa motor, kaya hindi ko rin alam yan. Medyo nagduda lang yung isang nag-comment, kaya ni-research ko na din. Ngayon, yung tanong natin kanina, kailan ba, balik natin dito, yan October 1, 2021. Kailan ba nag-file si VP Sara ng pagiging mayor niya? So, October 2, 2021. Dito, October 1, 2021. Nagbumili si Madriaga ng motor or at least ni-register niya noong October 1, 2021. I-assume na lang natin na ito din yung day kung kailan niya binili yung motor. So, papaano mo sasabihin na gagamitin ni VP Sara habang siya ay nasa Manila? Kung nag-file siya ng candidacy niya ng October din, 2021. So, October 2 backwards, wala pa tayong alam kung tatakbo ba si VP Sara bilang presidente o bilang mayor ng Davao City. Pero inutusan ka na ni PRRD para bumili ng motor para gamitin ni VP Sara nung nasa Manila siya. Anong gagawin ni VP Sara sa Manila kung tatakbo siya bilang mayor ng Davao City? Sinasabi mo para gamitin sa operation ng grupo ninyo. Para saan? Ang sinisigaw ninyo before ng mag-file ni VP Sara ng candidacy ng Vice President, hindi ba siya tatakbo eh? Wala naman siyang gagawin sa Manila eh. Kasi nga October Tapos bumili ka ulit ng motor, September na. Yan ito yung pangalawang motor, Ducati. September 2021. Ito, nakapag-file na si VP Sara ng ng candidacy niya bilang mayor sa Davao City. Kailan ba nag-file si VP Sara ng COC niya bilang vice-presidente? Dito parang natin malalaman na magna-national si VP Sara. November 13, 2021. Binili mo yung mga motor ng October at September na wala pang kaalam-alam ang taong bayan, maging sila mismo natatakbo nga bilang national si VP Sara. Sa national si VP Sara. Davao City Mayor Sara Duterte, through her authorized representatives, on Saturday filed her Certificate of Candidacy or COC for the position of Vice President Lakas CMD Party. She replaced Lin Uy as party's candidate for the said position. Technique na to ng mga politiko na
merong magfa-file sa kanilang party at puwedeng palitan. So, eto yung naging technique nila. Ang mahalaga dito, November 13 pa natin nalaman na si VP Sara nga ay tatakbo bilang Vice-Presidente ng Pilipinas noong 2022. Paano nangyari na binigyan ka ni Pangulong Duterte ng ibibili mo ng motor na gagamitin ni VP Sara na nasa Manila siya kung hindi pa natin alam na nasa national nga siya? Mismong si Pangulong Duterte, ang manok niya iba-iba. Hindi nga si VP Sara noon, 'di ba? Si Bongo nga yung gusto nilang ipatakbo noon. Tapos sasabihin mo ngayon na i-a-assume natin dito, September pabalik, binigyan ka ni PRRD ng ibibili mo ng motor para gamitin ni VP Sara sa Manila. Anong gagawin ni VP Sara sa Manila? Mayor yun ng Davao. Tapos, after 1 month na bumili ka ng motor, October, nag-file siya ng candidacy niya. October 1, October 12, bumili ka ng motor. Ha? Asan yung isa? September, October 1, bumili ka ng ng motor para gamitin sa kampanya ni Bibi Sara or ng grupo ninyo at magagamit ni Bibi Sara pag nasa Manila siya. Again, anong gagawin niya sa Manila? Hindi nga siya tatakbo at that time pa. O October. Maliwanag naman dito. October 2 pa siya nag-file ng candidacy niya bilang mayor. Ano ba yan? Gagi. Ano to? Lukuhan. Yung mga dates, hindi nagtatagpo-tagpo. Alam mo na meron kang mga ganito. Kaya nilagay mo lang sa sa tawag dito, sa affidavit mo. Kasi ito, meron kang mga resibo. At saka, at sabi niya sa House of Representatives, 2 Harley, 2 Ducati. Bakit 3 lang tong pinapakita mong resibo? Isang Harley, 2 Ducati. Nasaan yung isang Harley ngayon? Wala. Nga. So, hindi makakatugma. So, dapat pala, ang gusto mong ipakita, kung gusto mo talagang ipakita, na merong 2 Harley, 2 Ducati, 4 sana na yung pinakita mo dito. So, nasaan yung isang Harley Davidson? Nawawala ngayon. Patay tayo dyan. Grabe naman yan. 'Di ba? Maraming nagsasabi dito, recto. Parang tinignan ko na ng maayos to, yung mga pirma-birma, tinignan ko na. Okay naman siya. Tapos itong isa, saan na ba yun? Dito sa Muntinlupa na rehistro. Itong dalawa, NCR. Yan, Muntinlupa yan, NCR yang isa. Medyo nakakapagtaka lang kung yung date ang titignan natin. Pinabili ka para gamitin, assuming ito assumption ko na lang to, na gagamitin para sa national campaign. Hindi pa nga alam kung tatakbo si VP Sara sa national bilang presidente man o vice-presidente man. And much more, nag-file na siya ng COC niya ng October. Tapos September, bumili ka pa rin ng isa pang motor para gamitin ni VP Sara pag nasa Manila siya. Kaya anong gagawin nga niya sa Manila? Kung nag-file na nga siya ng COC niya. Kung mas mas kapani-paniwala siya sana kung after November 13, binili mo yung mga motor. Kasi sigurado na yun tatakbo na si VP Sara bilang vice-presidente noong 2022. Mas kapani-paniwala sana yung kwento mo. Pero hindi Hindi nagkakatugma kasi Para bang advance mag-isip si PRRD, tatakbo yan sa national kaya bumili na kayo ng motor para magamit niya pag nasa Manila siya o magamit ng grupo ninyo
para sa pangangampanya. Anong katarantaduhan 'yan, madriyaga naman. Sana naman tinignan niyo muna lahat-lahat ng date, kailan nag-file ng COC bilang mayor, kailan nag-file ng COC bilang vice-presidente, para hindi kayo nabubutasan ng ganito. Yung tseke butas na yun. Tapos eto na naman, may butas na naman 'to. Kasi nga, ano nga ang gagawin ni VP Sara sa mga motor na claim ninyo na gagamitin niya kapagka nasa Manila na siya? Eh, sa Davao siya tatakbo that time, eh. After na lang ng pagbili ninyo ng mga motor na 'yan, doon pa lang siya nag-decide na tumakbo bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Advance naman masyado, 'wag mong sabihing nakausap mo din si VP Sara na kunwari magfa-file siya ng COC niya bilang mayor at eventually, magfa-file at magde-decide siya bilang tumakbong Vice-Presidente ng Pilipinas. Sasabihin na naman niya 'yan, "Tinawagan ako ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagiging Vice-Presidente before pa 'yan." Gagi naman 'yan. Ano ba naman 'to, madriyaga? Ayusin niyo naman yung ano ninyo, script ninyo, ang dami-daming butas. Grabe.